Habang nagtutuloy-tuloy ang biyahe, lumilipad ang isipan ni Zack. Hanggang ngayon, wala pa rin silang lead kung nasaan ba nagtatago si Landers Maxwell na yon. Sadyang napakatibay na lalaking yon at ni anino ay hindi mo makikita. Naisip rin niya noon na kung hahayaan niyang makatakas si Audrey ngayon at masundan kung saan ito patutungo, malamang ay matutuntun niya rin ang lungga ni Landers. Mas madali sanang tapusin ang buhay nito at tuluyang mabawi si Serena. Subalit napakalaki ng risk ang kailangan niyang tahakin kapag nagkataon. Maaari pang tuluyang mawala si Audrey sa kanya at hindi niya na ito mahanap pa. Sa estado ng pamumuhay ni Landers Maxwell, hindi ito basta-bastang kalaban. Kung kaya nga't mas nakabubuti para sa kanya ang mahanap muna ang lungga at pagkakakilanlan nito nang sa gayon ay makapaghanda ng perpekto at walang palya. Nandito na tayo, boss. Puminto ang sasakyan sa garahe ng mansyon. Tumango si Zack. Get out and take a rest. Salamat po. Lumabas ng tuluyan si Remil sa sasakyan. Pinakatitigan naman ni Zack si Audrey sa kanyang kandungan saka ito marahang ginising. Wake up. Hinaplos niya ang pisngin nito upang gisingin. Audrey, wake up. Tumihaya ito na natiling nakapikit. Kanina lang ay sobra-sobra ang depresyon nito. Pero ngayong natutulog ay para bang napakapayapa ng mundo. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga hita dahilan upang tumaas ang ulo nito. Saka siya yumuko upang hulihin ang mga mapang-akit na labi ng babae. Won't you wake up? He caressed her white cheeks. Audrey. Ipit na humalinghing si Audrey sa pagkaubos nito ng hininga. Pinakawala na niya sa wakas ang labi nito. Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Audrey. Namumula pa rin ang mga mata niya bakas ng matinding pag-iyak kanina. Zack, napakahina ng boses nito, animoy na ubos. Please don't be mad at me for what I did. Don't hurt them anymore. I promise I'll change. Do you like that guy? He coldly asked. No, she said, sounding so innocent this time. Ipinapakita pa nito sa kanyang mga mata na nagsasabi niya ng totoo. Then, do you like me? Casual lamang niyang tinanong yon. Do you want me to? Sandali siyang hindi tumugon saka matunog na napalunok. Yes, you said that you'd obey me. My order's starting now. You don't like me. Tumango si Audrey. At hindi niya inaasahan nang iunat ito ang kamay nito para kunin ang mukha niya saka siya hinalikad sa labi. He was stunned. Obviously, he didn't believe Audrey would like him for real. But, she was an actress before. Maybe she could just at least pretend she likes him. Agad niyang tinugunan ng halik ng asawa hanggang sa lumalim ito ng lumalim. Naroon ang pagiging uhaw niya rito at kahit pa si Audrey ang nagsimula ng halikan, ay siya na nagpatuloy at nakakalamang. Audrey, pinapatawag ka ni Sir. Opo. Inismeran ako ni Panyin. Hindi ko naman iyon binalingan ng pansin at maayos na lamang ang pagkakaayos ng uniform ko bago lumabas ng kwarto. Nakakairita talaga. Dahil tumakas-takas ka pa, ako itong naiimbyer na. Kailangan ko patuloy i-report lahat ng ginagawa mo dito kay Sir Zack. Di na ikup ang pagiging alalay mo. Puno ng pagrereklamong sumabay sa paglalakad si Panying sa akin. Sa pagiging iritado nga niya ay hindi niya mapigilan ng sariling kurutin ang tagiliran ko. Pwisit, dagdag trabaho. Ang dami ko na nga inaasikaso dito sa loob. Di mo talaga kami binibigong inisin, oh. Pinilit kong lumayo sa kanya sa paglalakad at pakiramdam ko'y natutuklap ang balat ko sa pagdiin ng mga kurot niya. Hindi ako makaganti ng salita sa kanya dahil ako nga naman ang nagkasala sa tinangka kong pagtakas noong nakaraang linggo. Imbes na pumatol pabalik kay Panying ay nanatili na lamang akong tahimik at umiiwas. Hanggang sa makarating kami sa kwarto ni Zack ay doon lamang niya tinigil ang ginagawa sa akin. Kumatok siya sa pintuan. Sir, nandito na ho si Audrey. Come in. Mabuti naman sa pagkakataong to, walang ibang babaeng lumabas sa kwarto niya. Hindi tulad noon. Ano na kayang nangyari sa babaeng yun at hindi ko na ulit pa nakita rito sa mansyon? Siguro ikaw ang night stand lang ni Zack. Pumasok ako sa loob samantalang naiwan naman sa labas si Panying.
Agad ko ring sinarado ang pinto saka naglakad patungo sa harapan ni Zack. Nakaupo siya sa kanyang couch saka may hinagi sa aking piraso ng pulang damit. Wear it and let's have dinner on the terrace. Tumayo siya at nagpaunang maglakad patungo sa terrace ng kwarto niya. Binalandar ako ang tela sa aking harapan. Isa iyong pulang nightgown na walang kasing nipisang tela na ang haba ay aabot lamang sa kalahati ng aking hita. Paniguradong kapag sinuot ko ito ay makikita ang suot kong panloob na damit. But then again, it's Zack's perverted purpose. I just have to obey. Unti-unti ko nang tinatanggap na malabo ang makatakas sa kanya ng ganon-ganon lang. It would take a miracle for me to get out of here. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang linlangin ng sarili, magpanggap na umaamo sa kanya. Kinakailangan kong burahin ang mga sarili kong opinyon at gampanan ang tungkulin ko. Gaya lamang noong nag-aartista ko, kailangan kong umarte at hindi sirain ang karakter ko. Ang pinag-iba lang, kung noon ay nasisiyahan ako sa ginagawa, ngayon naman ay wala na akong kabuhay-buhay. Sa ngayon, dahil wala akong ibang plano sa isipan, ay iyon na muna ang gagawin ko. Sadyang naubos na ang lahat ng enerhiya ko sa katawan at pagod na akong manlaban ng manlaban, sapagkat sa huli ay hindi ako nananalo. Kinukumpirma ko na lamang ang sarili at dinadaya ang puso ko na nasa mabuting kalagayan ng anak ko sa pangangalaga ni Helena. Alam kong hindi niya siya pababayaan. Sana lang. Hindi ako tumagal sa pagkawalay sa kanya at tuluyan niya ako makalimutan bilang mama niya. Kapag nangyari iyon ay hindi ko kakayanin. It looks good on you. Papuri ni Zack nang pumasok ako sa terrace. Salamat. Naupo ako sa kaharap na upuan. Agad ako nilamig nang umihip ang malakas na hangin. Dahil ang suot ko ay para lamang pulang transparent na kitang-kitang itim kong bra at panty, ay agad na nanginig ang katawan ko. Hurry up and eat before you catch a cold. Tumango ako. Subalit hindi ko ginalaw ang kutsara ko nang hindi muna siya nauunang sumubo ng pagkain. What are you waiting for? Tinaasan niya pa ako ng kilay. Hindi mo gustong pagkain? Gusto, pero hinihintay pa kitang maunang kumain. May ngiti man sa aking labi, batid kong napakatamlay na mga mata ko. Why? He frowned. Are you being a gentleman here? No. I am abiding by etiquette. I never saw you abide by etiquette before though. He chuckled. I remember how you used to eat before, not even minding my presence. Kumakain ka na parang mga agaw sa pagkain mo. Napayuko ako sa pagkain. I just love eating. At komportable ako sa kanya noon, kaya wala akong pakialam kung anong maging itsura ko habang kumakain. And eating leftovers ever since before I even get here is like humiliating my love. I wonder why Zack changed his mind. Bakit niya ako pinapakain ngayon ng masasarap na pagkain kasama siya? Dahil ba para mabantayan niya ang timbang ko? Sure, so eat now. No need for such courtesy. Salamat. Ako na ang naunang gumalaw sa pagkain. Ilang sandali pa niya akong pinanood bago rin siya kumain. Sa totoo lang ay maingat ako sa kada kilos at sambit ng aking bibig sa harapan ni Zack. Dahil hindi ako sanay sa pag-aakto niyang mapait o malumanay pagdating sa akin na siyang ipinapakita niya ngayon. Ang inaasahan kong mangyayari pagkatapos ng pagtakas ko ay siyang mas malupit at mabagsik na Zack. Naglalaro na nga rin sa isipan ko ang mga senaryo ng pagmalupit niya sa akin, gaya na lamang ng ginawa noon ni Landers. Na sa tuwing tatakas ako at ikukulong ako sa basement o di na kaya ang anak ko. Pero taliwas sa mga nabubuo sa isipan ko, walang ginawa si Zack ng masama sa akin sa nakalipas na linggo. Bukod sa inaalipin niya ako sa kama araw at gabi, hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Hindi ko siya maintindihan. Hindi rin iyon nagpapagaan ng kalooban ko, imbes ay mas nababahala ako sa mga posibilidad na kapalitan ginawang pagtakas ko noon. Can't he just hurt me physically and just be done with it? Hindi itong naglalaro siya sa emosyon at mentalidad ko ng ganito. He never treated me like this before, kaya bakit ngayon pa? Kung pwede lang ay papasukin ko ang utak niya nang malaman ko ang tumatakbo doon. Ayaw ko rin naman tanungin siya dahil baka isipin niyang ako pa mismo ang hihingi ng ikakasakit ng katawan ko. Kaya naman mainam na sakyan ko na lamang ang mga ginagawa niya ngayon.
Take a bite. Saad niya, pagtukoy sa tsokolating nasa kamay niya. It's a dessert. Kumagat ako agad sa inaalok niya pagkatapos maupos ang lahat ng pagkain sa lamesa. Delicious? Tumango-tango ako. Do you want to eat all of it? Kung pwede. Sure, say na. May maaliwalas ang ngiti niyang ibinigay ang tsokolating iyon sa akin. Salamat. Inosente kong inubos ang tsokolate at walang pag-iisip ng masama doon. Kaya naman hindi lumilipas ang 20 minutos ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Habang nakaupo sa couch niya ay para akong kinikiliti na nagtanong sa kanya. Master, anong ang tawag sa chocolate? Sumasama kasi ang say you like me. Natigilan ako ngunit agad ding nakabawi saka siya niyakap pabalik. I like you, Master. No. Mas sumigpit ang yakap niya na ikinapigil ko ng hininga. Say my name. I like you. Nabuon ko ang aking kuko sa aking palad. I like you, Zach. Good. You're not allowed to say it to anyone else but me. Understood? Yes. Naipikit ko ang mga mata ko. Alam kong baliw siyang tao. Pero palagi pa rin akong nasusurpresa sa tuwing masasaksihan na may mas ibabaliw pa siya. Why? Just why he is acting like this? Simula nang dumating siya rito, ang daming napapahamak. Una sila Baby at Davina kahit kasalanan naman talaga niya dahil magnanakaw siya. Tapos sunod si Manang Ofra na napalayas na. Bagong dating pa nga nung si Danilo pero nilandi pa niya kaya napahamak. Tapos si Panying binibigyan pa niya ng sakit ng ulo. Ano na lang kaya mangyayari sa mansyon na to? Abay, parang may anay ang babaeng yan. Tingnan mo, sa susunod yan, wala nang matitira sa atin. Diyos ko, ang hirap pa naman makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ano na lang ipapakain ko sa mga anak ko kung madawit ako sa gulo ng babaeng yan? Mabuti pa, huwag na kayong lumapit dyan kung ayaw niyo mapahamak. Tinuloy ko lamang ang paghuhugas ng mga pinggan habang nakikinig sa mga usapan ng tatlong mga katulong na babae sa loob ng dirty kitchen. Nakakatuwa na para nila akong tinuturing na bingi para umaktong hindi ko sila naririnig o talaga naman sinasadya nilang magparinig sa akin. Isipin mo yon, ilang taon na rito si Manang Opra tapos mapapalayas lang ni Sir ng basta-basta. Paano na lang kaya tayong baguhan? Namimiss ko na si Manang Opra. Hindi ko rin gusto yung bagong chef masyadong masungit at napaka-strict sa kalinisan ng pagkain to the point na maya't maya ako naguhugas ng kamay at nagpapalit ng gloves, Diyos me. Mas bata pa nga yun kaysa sa akin pero kung makaasta akala mo nasa edad 50 na. Sinabi mo pa, siya yung pangalawang kinaiinisan ko rito, una yang si Audrey. Dahil sa mga usapan nila ay naa-update ako sa mga bagong kaganapan dito sa loob. Halos kahapon ko lang din nalaman na pinalayas ni Zach si Manang Opra na siyang main cook magmula pa nung unang tumira dito sa mansyon si Zach. Ang dahilan, sinasabi nilang lahat ng kasalanan ko dahil siniraan ko raw ang mga pagkain na hinahanda niya sa akin mismo kay Zach. Isa raw akong sinungaling, maninirang tao at linta kay Zach. Nagagawa kong manipulahin ang utak nito. Dahil sa mga paratang na yon ay saka ko lamang naintindihan na hindi iniutos ni Zach na bigyan ako ng mga tira-tirang pagkain. Kundi ay bigyan ako ng purong mga gulay at karne. Sadya lamang may galit sa akin si Manang Opra. Marahil ay dahil sa mga kwentong kumakalat tungkol sa akin. Kaya niya nagawa ang bagay na yon. Pero kahit na ganoon, hindi ko maiwasang hindi matuwa. Dahil ngayon ay nakakakain na ako na maayos at tunay na nagkakaroon ng laman ng katawan ko. At oo, kahit sa simple at maliit na bagay na yon, ay nagpapasalamat ako kay Zach. Ito ang pinakakailangan ko ngayon. Ang maibalik ang resistensya at lakas ng katawan ko. Papasukin niyo ako sa loob. Get your hands off of me. Sino kayo para hawakan ako? Nahinto ako sa paghuhugas ng plato at agad na isinarado ang gripo. Napatikom din ng bibig ang mga katulong na nag-uusap-usap sa likuran ko. Zach, lumabas ka dyan ngayon din. Harapin mo ako! Sa malayo pa lang ay dinig na ang nakakabulabog na tili at sigaw ng isang babae mula sa living room ng mansyon. Hala, sino yun? Tignan natin dali! Nag-unahan ng mga babaeng iyon. Habang minadali ko naman ang paghuhugas sa kahuli-hulihang plato,
Tsaka rin humaharurot patungo sa living room upang tignan ang nangyayari. Hinahanap kaya si Zack ng babae niya? May nabuntis kaya siya at hindi niya pinapanagutan? May kinalaman ba to kay Marian? O sa Candice na naka one night stand niya? Marami ng mga katanungan ang namumuo sa isipan ko. May malaking parte sa akin ang hinihiling na sana'y si Marian ang mag-appear at i-claim ang trono sa mansyon ni Zack. At kapag nagkatuluyan na silang dalawa at nagsawa na ng tuluyan sa akin si Zack, ay papalayain niya na rin ako bigla. Kapag nangyari yon ay walang lingon-lingon akong babalik sa anak ko. Kahit pakiramdam ko ang dibdib ko ngayon, para na yung namanhit at hindi nakakaramdam ng sakit. Hindi tulad noon. Iyon na siguro ang tanda na wala na akong nararamdaman para kay Zack. Zack! Nasaan ka na? Ano ba yan? Bitawan niyo nga ako mga pobre! Dinudumihan yung balat ko, nakakadiri! Napaawang ang labi ko nang wala ni isang tumama sa inaakala kong babaeng nagsisisigaw sa living room. Iyon ay walang iba kundi si Tita Elizabeth, ang mother-in-law ko. Agad akong nagtago sa malalaking likod nila Davina at Bibi nang hindi nila napapansin dahil tutok sila sa paggawa ng eksena ng matandang babaeng yon. What's with the commotion? Lahat ng mga mata ay napatingala sa mataas na hagdanan kung saan majestic na bumababa si Zack, suot ng puting polo at itim na trousers. Ang makakapal niyang kilay ay magkasalubong na magkasalubong habang walang emosyong nakatitig sa kanyang ina. Why are you here making a scene early in the morning? Naglakad siya papalapit sa matandang babae saka iyon hinarap. Dahilan upang hindi ko na makita ang mukha niya kundi ang malapad niyang likod. You! Malakas na sumampal ng isang palad dito sa pisngi ni Zack. Lahat ng nakasaksi ay napasinghap ng hangin. Ako naman ay napatakip ng aking bibig. How dare you hurt Raquel? How dare you shoot her? Do you know how hurt she is knowing na magagawa mo siyang patayan? Anong klase ka? Aren't you overreacting? Pagbaliwala ni Zack sa sampal at galit ng ina. Nadaplisan siya ng bala ko. So what? With father's money, you can even buy her an arm if it no longer functions. Zack! Hindi na biro ang pamumula ng mukha ni Tita Elizabeth dala ng galit. Ang mga kasama niyang alalay ay agad na nakapwesto sa kanyang likuran kung sakaling may mangyaring masama dito. After all these years, bakit hindi mo pa rin siya maturing na parte ng pamilya sa Avedra? What's wrong with you? Why don't you ask what's wrong with her instead? Nagtono sarkastiko pa siya. That spoiled brat is messing with my business. Maybe you're too neglectful that you forgot to teach her how to keep her hands to herself. Don't put this on me, Zack. Alam ko na yung mga tricks mo. Lahat ginagawa ni Raquel para maging maayos ang relasyon yung dalawa. Wala siyang ibang ginawa kundi ang makabuti sa'yo, pero minamasama mo yun at nagagawa pa siyang pasakitan. Para ano? Sige nga.